Hindi ako si Celine. And I will never be Celine. So stop comparing me to her. She could beat me, but she cannot beat my outfit. Way back when they tried, but something kept them waiting for this magic moment. Ang sunod naman ay ang American Colonial Period o ang tinatawag na birth of modern media. Ang American Colonial Period ang nag-introduce sa atin sa edukasyon. Noong Spanish Colonial era kasi, makikita natin na ang mga Pilipino hindi nabibigyan ng tsansa para makapag-aral. Ang mga ilustrado lamang ang nakapag-aral kasi ang tingin nila sa ating mga Pilipino, mga Indio o mga mangmang. Pero ngayong American Colonial Period, binigyan nila ng tsansa ang mga Pilipino para makapag-aral. Pero ano nga ba ang mga ambag pa ng American Colonial Period bukod sa pag-aaral? Ngayong American Colonial Period o modern media, nagkaroon ng telebisyon. At higit pa dito, ito ang birth of film industry. Ano nga ba ang birth of film industry? Dahil sa Hollywood, movies, nagkaroon ng idea ang mga Pilipino para magkaroon ng entertainment. Kaya kumuha sila ng inspirasyon sa Hollywood movie at gumawa ng sarili nilang mga pelikula. Sunod pa dito ay ang radyo at ang print media na naging medium para sa mga journalist o sa mga Pilipino para makapaghatid ng balita. At higit pa dito ay ito ay naging mass communication. Ito ay naging silbing komunikasyon ng mga journalist para sa mga masa, para maghatid ng balita, mga entertainment, ng mga kwento at iba pa. Ang next dito ay ang music and dance. Nung American Colonial Period, nakita ito ng mga Pilipino na tsansa para maging inspired din sa mga music styles or blending styles ng mga Amerikano. Nagkaroon na tayo ng jazz, hip-hop, or iba pang mga klase ng kanta na naging tulay na hanggang ngayon ay gamit-gamit pa rin mga Pilipino. Makikita natin na napakaraming impluensya at naidulot at naibigay ang American Colonial Period para sa ating bansa. Makikita pa rin natin hanggang ngayon kung gaano ka-prominent ang film, radio, television, music, and dance sa ating bansa. Diba? Simula sa newspaper, ngayon digitalized na siya. Marami na ring mga newspaper outlet out there. And film industry, marami na ring film companies na nagpo-produce ng dekalibreng mga pelikula, hindi lamang na nagki-cater sa mga Pilipino, pero sa mga ibang ibang bansa, katulad ng mga foreigners, European, di ba? Isang example lang yan kung gaano kagaling ang mga Pilipino. Ngayon ay ang contemporary era, ang modern era. Dito nauso ang globalisasyon at ang advanced technology. Dito natin makikita na ang mga dati o mga traditional ways ay hindi na ganun ka-applicable sa ngayon. Yung mga newspaper noon, kaya na natin basahin sa cellphone natin. Meron na ring TikTok. Minsan nga, hindi na natin nagagamit yung mga television natin kasi lahat nasa cellphone na eh. Dito natin makikita na kung gaano ka-progressive ang advanced technology. Pero, higit pa dun, ano pa nga ba ang mga popular na kultura na hanggang ngayon ay isinasagawa pa rin ng mga Pilipino? Unang-una na dyan ay ang mga pagmamano, yung paggamit ng po at opo, yung bayanihan, yung tulungan sa kapwa. 'Di ba? Kung paano natin tulungan yung mga kapwa nating Pilipino kapag nasalanta ng bagyo. And yung pagiging welcoming natin, lalo na sa mga dayuhan, kahit na minsan nakakaranas tayo ng racism galing sa kanila. At higit pa dyan, yung pagiging relihiyoso natin. 'Di ba? Hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin mga Pilipino yung pagiging relihiyoso natin. Tuwing linggo, nagsisimba tayo, sinasamba natin yung mga rebulto sa simbahang Katolika, at higit pa dito ay yung love for our family. 'Di ba? Anong mga trends ngayon na tungkol sa pamilya? Unang-una, yung kayulo, 'di ba? Makikita natin ang iba't ibang diskurso patungkol doon. May mga iba na nagalit, may iba na neutral, may iba naman na kumampi sa ano. But it all boils down kung paano tayo pinalaki.
ito sa nagpapatunay o nagpapakita ng Philippine popular culture kasi makikita natin kung paano ang upbringing ng isang Filipino family. Especially sa mga comments sa Facebook, makikita natin na ang iba sa culture natin ay andun pa rin or deep-rooted pa din sa utang na loob, ganun. But there are people na liberal na mag-isip or iba na mag-isip sa traditional way. Kumbaga, ikaw anak, hindi mo kailangan na mag-give back sa family mo, which is ganun ang way of thinking sa mga Western countries. So, makikita natin dito ang disparity ng Western influences and yung traditional way ng Filipino influence. Pa rito, kung gaano nag-a-adapt ang mga Filipino sa iba't ibang influences or global influences na mayroon. Isa na rito ay ang K-pop, 'di ba? Nakita natin kung gaano kabilis nag-grow ang K-pop industry sa Pilipinas. From BTS, Blackpink, NCT, and Hypen, lahat 'yan makakakita ka ng Pilipino o makakakita ka ng kahit isang Pilipino na fan ng K-pop. Sunod na dyan ay mga Western influences. Yung One Direction, Five Sauce, or 5 Seconds of Summer. Makikita natin kung gaano kabilis ang mga Pilipino mag-adapt sa mga yan. Makikita natin na kapag nag-concert yung mga yan, maraming Pilipino or kaya sold out yan, di ba? Makikita natin kung gaano kabilis mag-adapt ang mga Pilipino sa global influences na mayroon ang buong mundo. The Philippine popular culture isn't just about OPM, where you will see Sarah Geronimo singing to Maybe This Time, or James Reid singing to Randomatic, or Filipino kilig movies na starring ang Katniel, Jadine, or Lizken, o kaya naman ang mga dance craze na pinapauso ng mga Pinoy. But it's more than that. It's more than it's OPM music, those TikTok dance craze, and those vloggers, because Philippine popular culture is who we are and what we are and how we live. Because first of all, the Philippine popular culture is evolving, and it's our ability to adapt to this global influences, this global trends, and this global advancement, and that what makes us unique as a Filipino. Basically, the Philippine culture is deeply rooted from its history and from its culture. Makikita o mararanasan natin ang popular na kultura ng Pilipino sa iba't ibang pamamaraan. Sa tradisyon, customs, beliefs, relihiyon, pananamit, sa lengguwahe o dialekto, sa customs, norms, at iba pa. Makikita natin ang pagka-Pilipino sa mga ito. And this is what makes a Filipino a Filipino. Because you experience a lot of things based on what culture you are in. Depende yan kung sang parte ka ng Pilipinas. Lahat yan may experience mo. From its fiesta, from its way of living, sa pagkain pa lang. Lahat yan mararanasan mo na. Yan ang popular na kultura na mayroon ng Pilipino.